Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti lamang kayong kalagayan habang nakikinig ng aking kwento. Bago ako magsimula ay hayaan niyo muna akong magpakilala sa inyo. Ako si Sandy ng Nasugbu, Batangas. Loyal listener mo ako since 2015 at nakasubscribe ako sa inyong YouTube channel since 2021. Sabi ng mama ko, simula pa noong bata ay talagang lapitin na ako ng mga hindi natin nakikita. Dati nangungupahan pa lamang sila mama at papa sa isang bungalow na may 3 steps ng hagdanan sa harapan. Sa ilalim noon ay may punso. Sabi ng mama ko, kapag naguhugas siya ng mga kinainan, nakikipag-usap ako sa isang kalaro na ako lamang ang nakakakita. Kapag tinatanong niya raw ako kung ano ang itsura, maliit at kulubot ang balat. Kaya ang agad na pumapasok sa isipan nila ay marahil ay duwende. Lumipas nga mga taon. Namatay ang aking ama dahil sa isang aksidente. Siyempre nabiyuda si mama at hindi niya matanggap yon. Pero naka-move on din kami after 2 years at si mama ay muling nag-asawa. Isang businessman at may-ari ng malaking hardware stores sa lugar namin. Siyempre titira si mama sa kanyang bagong asawa. And bilang bata, wala akong ibang pagpipilian kundi ang sumama kay mama at tumira kami sa bahay ng stepfather ko. Sa kabilang banda ay malaki yung bahay ng stepfather ko. Pero pa-wide siya na bahay, hindi yung may second floor. Tapos sa likod ng bahay namin ay sobrang laki pa ng space doon na lupa. At marami ring mga malalaking puno ng avocado, lumboy at ng mangga. Hanggang sa araw-araw ay doon ako naglalarong mag-isa kasi wala pa akong kapatid ng mga panahong yon. Naglalaro lamang ako ng mga damo-damo sa likod at palagi kong inaakyat yung punong mangga. Kasi nagbabaka sakali nga akong may makita o makuha ako na bunga ng mangga. Araw-araw kong inaakyat yung puno ng mangga na yon hanggang sa isang araw ay may nakita akong isang bunga ng mangga. Nang ipakita ko ito sa aking stepfather ay nagulat siya kasi never naman daw nagkabunga ng mangga yung puno na yon. Subalit binaliwala ko na lamang at kinain ko yung bunga. Pero ang hindi ko alam, ang pagkain ko ng bunga na yon ng mangga ang siyang magdadala ng kababalaghan sa aking buhay. Samantala kahit na bata pa ako noon ay hiwalay ang kwarto ko sa kwarto nina mama at ng stepfather ko. Pero kahit na palagi ako mag-isa sa aking kwarto ay hindi naman ako nakakaramdam ng takot noon. Hanggang sa noong kinain ko na nga yung nag-iisang bunga ng mangga, ay gabi-gabi na akong nakakaranas ng sleep paralysis. Siyempre hindi ko pa alam ang tungkol doon. Pero kapag nagkaka-sleep paralysis ako, ay nakakakita ako ng mga imahe o figura na tila nakatingin sa akin habang hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Hindi ko naman maaninag ang kanilang itsura kasi madilim at pinapatay ko ang lampshade ko bago ako matulog. Kaya naman nag-decide na akong buksan na ang lampshade habang natutulog ako.
Kaso kapag nagkaka-sleep paralysis ako, wala ring silbi ang lampshade kasi namamatay ito at nakikita ko na nga yung mga hindi maipaliwanag na figurang itim na nakatayo sa dilim. Dahil dito'y unti-unti na akong nakakaramdam ng takot at kapag nagkaka-sleep paralysis ako, ay pinipilit ko nang magising at may galaw ang katawan ko. Tapos naiiyak na ako kapag nakikita ko yung mga hindi maipaliwanag na figurang nagtatago sa madilim na parte ng aking kwarto. Sa kabilang banda noong sumapit ako ng grade 4 at may home economics pa noon na subject, ang room namin ay medyo malayo sa gate. May nakikita ako doon na nakaputing gown na babae. Ang buong akala ko sa school ko lamang siya makikita pero nagulat na lamang ako nang magkaroon ulit ako ng sleep paralysis sa aking kwarto at siya na ang nakikita ko. Kung i-describe ko ang kanyang itsura, maputla siya pero malabo ang kanyang mukha. Pero mahaba ang buhok niya at payat ang pangangatawan niya. Hindi lang siya nakatayo kasi gumagapang siya na parang gagamba papunta sa ilalim ng kama ko. At kung hindi man nakikita ko siyang gumagapang sa pader at kisame ng aking kwarto. Nung nagsabi ako sa mama ko ay pinaalbularyo niya ako. Magaling na albularyo yon. Hindi yung tipikal na nakikita mo sa mga pelikula. Kabataan pa siya, siguro noong panahong yon ay nasa early 30s pa lamang. Noong sinuri niya ako ay sinabi niya sa akin na mayroong masamang elementong nagaan yung babae ang kumukursonada sa akin. Galing ito sa home economics room namin pero sumunod daw ito sa akin at dito na raw namamalagi sa kwarto ko kasama ng iba pang mga masasamang elemento. Dagdag pa ng albularyo, ang bahay ng stepfather ko ay pinamumugara ng mga nilalang na hindi nakikita. Mayroong mga multo, engkanto, tikbalang, kapre, duwende at kaluluwa daw ng isang dating aswang. Pero kahit na natakot si mama sa naririnig sa albularyo, ay pinagkibit balikat na lamang niya yon sa huli dahil kahit nasabihin pa niya yon sa stepfather ko ay hindi ito maniniwala at hindi ito aalis sa bahay na tinitirhan namin. Samantala, inirekomenda ng albularyo sa amin na para mawalang masamang elementong gumugulo sa akin, kailangang puksain siya mismo sa pinanggalingan niya at yon ay ang home economics room sa school namin. Kaya pagkatapos makakuha ng permission mula sa kaibigan ni mama na principal ng school namin ay agad kaming nagpunta sa home economics room at night para magtirik ng kandila at mag-alay. Yung isa sa pinaka hindi ko makakalimutan na inikot namin ang buong room. Ang albularyo at ako, patay lahat ng ilaw, isang kandila ang hawak niya at sa kabilang kamay yung basket ng alay. Maya-maya ay tumigil kami sa terrace ng home economics room. Nilapag niya yung basket at kandila. Magkatilikuran kami. Magkaibang direksyon ang harapan namin kumbaga. Ilang saglit ay nagsalita siya ng Latin. Bilang isang bata ay takot na takot ako noon. Napatingala ako sa ceiling. Inaaninagan ko yung anino namin sa itaas. Wala kaming aninong dalawa noong albularyo. Bagkos yung anino ng muka ay parang mangkukulam. Yung haba ng ilong, haba ng baba, lahat. Ganon na ganon. Matagal silang nag-usap. Pagkatapos noon ay mayroong sinabi ang albularyo kung saan lumakas ang hangin sa buong paligid. Para bang may bagyo. Mamayang kaunti ay humina din po ito at dali-dali kaming lumabas noong albularyo. Pagkabalik namin sa harapan ng bahay namin ay sinabi ng albularyo kay mama at sa akin na hindi na manggugulo pa ang masamang elementong nag-aanyong babae. Pero sinabi niya sa akin na hindi pa tapos ang problema ko. Kasi marami pa raw masasamang elemento sa bahay.
at sadyang lapitin daw ako nito. Kaya asahan ko na raw na hindi ako titigilan ng mga ito habang doon ako nakatira sa bahay ng stepfather ko. Hanggang sa nag-high school na ako, Papa Dudut. Pero palagi pa rin akong nagkaka-sleep paralysis at nakikita ko pa rin yung mga itim na figura na nagtatago sa dilim pero nagmamasid sa akin habang natutulog ako. Pinakiusapan ko na noon si Mama na magdala ulit ng albularyo para mapaalis ang mga elemento sa bahay ng stepfather ko. Pero lahat ng albularyong dinala ni Mama sa loob ay iisa lamang ang sinasabi. Hindi raw nila mapapaalis sa mga elemento dahil matagal na raw itong nakatira sa bahay at sobrang malakas daw ang mga ito. Nagbabaka sakali naman si Mama sa kanyang asawa na baka interesado itong bumili ng bagong bahay para makalipat na kami pero tumanggi ang stepfather ko. Katwiran niya ay swerte ang bahay namin kaya umaasenso ang hardware at iba pang negosyo namin dahil sa mga elementong nakatira kasama namin. So yun na nga, Papa Dudut. From that point nalaman ko na matagal na palang alam ng stepfather ko na maraming elementong nakatira sa tinitirhang bahay namin. Pero hindi siya lumipat dahil nga nagbibigay ito ng swerte sa amin. Kung sa bagay, totoo naman kasi kahit puno ng kababalaghan ang bahay namin ay sagana ang buhay namin. Yun nga lang syempre dahil sa mga nangyayaring kababalaghan sa bahay ay hindi ako matahimik at malaki ang naging epekto nito sa mental health ko. Hanggang sa hindi inaasahang gabi ay nagka-sleep paralysis na naman ako at may nagpakita sa akin yung punong mangga at habang nakatayo at nakaharap ako sa punong mangga na yon, tinitigan ko lang yon hanggang sa nag-iba ang kanyang guhit at naging isang matangkad na kapre. Hindi ko siya ma-explain kasi sobrang takot na takot ako. Hindi ako makagalaw, sigaw ako ng sigaw ng tulong pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makatakbo. At para bang pinipilit niya akong sumama sa kanya. Pero hindi talaga ako sumama dahil sa sobrang takot at akala ko talaga that time ay hindi na ako magigising at bigla na lamang akong nagising na sobrang pawis na pawis at hingal na hingal. At hindi lang po yan ang mga nangyari sa akin sa bahay na yon. There was a time natutulog na naman ako at nag-lights off ako that time at nakalock yung pinto. Hanggang nagising na lamang ako bigla na may nakagown na puti sa harapan na lumulutang. Kapansin-pansin na wala itong mukha pero nakaharap sa akin. Naakala ko nung una ay nagbalik ulit yung masamang elementong gumulo sa akin noong grade 5 ako. Pero napansin kong iba ang damit at postura nito. Inakala ko pa nga noong una na panaginip lamang yon pero bigla na lamang akong napatayo at napasigaw. At bigla na lamang itong naglaho ng hindi ko pa nabubuksan yung ilaw. Napalabas ako ng aking kwarto at nagising naman sina Mama at ang stepfather ko dahil sa nilikha kong ingay. Natataranta akong ikinuwento sa kanila yung naranasan ko. Pero nagkibit balikat lamang ang stepfather ko noon. Sabi pa niya sa susunod raw bago ako matulog ay huwag kong kakalimutang magdasal. Fast forward. Noong 4th year high school na ako ay nagkaroon na ako ng sariling TV sa aking kwarto. At madalas akong manood ng mga Korean novela noon at mga horror movies. Tapos nung panahong yon ay nauuso pa yung katatakutan na palabas ni Raymond Bagaching at Ryan Eigenman every Saturday. Pero sa kabila ng pagkakaroon ko ng TV ay hindi naman ako naa-addict sa panonood at hindi naman yon nakaapekto sa pag-aaral ko. Samantala'y nauso sa amin ang mga sleepovers at madalas ay nakiki-sleepover ako sa bahay ng mga kaklase ko. Sa totoo lang ay ayoko silang ayain sa bahay namin kasi alam kong may kababalaghang nagaganap at ayokong maranasan nyo ng mga kaibigan ko. Pero isang araw
Nagpumilit ang mga kaklase ko na mag-sleepover sa bahay namin kahit na sinabi kong haunted house ang tinitirhang bahay namin. Adventure daw yon kaya pinilit nila ako. Sabi ko ipapaalam ko muna sa mga magulang ko and to make the story short ay pumayag ang stepfather ko. Kaya natuloy ang sleepover ng mga kaibigan at kaklase kong babae sa bahay namin. Samantala 6 silang pumunta noon para sa sleepover at pumuslit ng alcoholic drink ang isang kaibigan ko. At pinagsaluhan namin yon. Before 12 midnight dala ng kalasingan ay nagwala ako ng very light. Hindi kami pwedeng mag-ingay dahil pagagalitan kami ni mama at ng stepfather ko. Pero dala ng espiritu ng alak ay hinamon ko yung mga elemento sa bahay na magpakita sa amin. Pero wala namang nangyari. Eto na, tulugan time. 4 kaming babaeng magkakatabi habang yung dalawa ay naglatag ng kutsyon sa tabi ng pintuan ng kwarto. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising kami dahil sa ingay na narinig namin. Parang may dumadabog sa pintuan. Akala ko ay mga parents ko kaya pinasilip ko yon sa kaibigan kong nasa tabi ng pintuan. Pero pagbukas niya, walang tao sa labas. Maya-maya ay may naglalakad na parang may nakakabit na kadena papalapit sa room namin. Yung huni ng mga insekto wala ka nang marinig, as in tahimik. Malamig ang paligid. Naitawid namin yon pero wala kaming maayos na tulog. Bandang 3:00 ng madaling araw ay bumaba kami ng mga kaibigan ko dahil nakaramdam kami ng gutom. Maya-maya ay nanlamig na ako. Sa part na ito ay hindi ko na alam ang nangyayari. Sabi ng mga kaibigan ko ay nangisay ako sa mismong table sa harapan ng sofa. Ginising daw nila sina mama at ang stepfather ko para sabihin na sinasapian ako. Sa kabilang banda, dinasalan daw ako ng stepfather ko habang hinahawakan ako ng mga kaibigan ko sa parehong kamay at paa para mapigilan ang pangingisay at pagwawala ko. Tapos nung iminulat ko daw, ang mga mata ko ay nagulat sila kasi pulang-pula daw yon. Tapos ay nagsalita daw ako ng parang Latin na hindi nila maintindihan. Ilang oras daw akong ganon papadudot hanggang sa tuluyan na akong nagkamalay. Pero wala akong matandaan noon sa nangyayari. Si mama ang nagkwento kung ano ang nangyari sa akin. At sobra akong kinilabutan ng mga sandaling yon. Akala ko papadudot matatapos na ang problema ko pero ilang linggo lang ang lumipas. Dumating ang araw ng fiesta sa bahay namin. Siyempre marami kaming bisita and mostly ay relatives ng stepfather ko. At ng mga panahong yon ay kakatapos lang i-install yung ready-made na kubo na pinagawa ng stepfather ko. Doon kami sa bakuran nag-celebrate ng fiesta, kainan, videoke at inuman. At dahil bago yung kubo ay nagpasya sila mama at ilang kaibigan niya na relatives ng stepfather ko na doon magpalipas ng gabi. Siguro mga 6 sila. Sumama na rin ako noon sa kanila habang yung mga kalalakihan ay nagpatuloy lang sa inuman. Hanggang sa mag-12 na ng gabi noon. Medyo madami kami sa kubo na matutulog at gising pa ako noon at si mama pero paantok na din si mama. Nang biglang may ingay sa yero akong narinig at doon pa naman ako nakaharap at hindi ko alam bakit hindi ako makatulog. As in sobrang ingay ng yero pero para bang ako lang yung nakakarinig sa ingay na yon. Hanggang nakita ko yung mga paa na umaapak sa yero. Doon ako kumuha agad ng kumot at kinumutan ko ang buong katawan ko sa sobrang takot at kaba. At naririnig ko na lamang siya na buwaba galing sa yero at nakatayo sa pintuan. Ramdam na ramdam ko talaga na nasa pintuan siya kasi nakabukas lang yung pinto. Kahit may natutulog pa sa labas na mga lasing, ramdam na ramdam ko yung apak niya sa kubo. At palapit na palapit sa akin yung mga yapak niya. Hindi ko ma-imagine kung ano talaga ang mga yon kasi takot na takot ako.
Grabe ang tindig ng balahibo ko sa batok noon, Papa Dudut. Pagkatapos ay naramdaman ko na lamang bigla na may tumabi sa paghiga ko sa gilid ko. Doon ako mas lalong kinabahan kasi wala talaga akong katawan na nararamdaman sa tabi ko. Pero may tumatabi talaga sa akin. Hanggang sa hindi ko na mapigilan ang aking curiosity, kaya binuksan ko yung kumot ko. Sa pagtanggal ko sa aking kumot ay wala akong ibang tao na nakita kundi yung mga kasamahan lang namin at wala namang ibang tao na nakatabi sa aking gilid. At biglang nagising si Mama. Tinanong ko na lamang siya kung may narinig ba siya na ingay pero sabi niya ay wala daw kaya binaliwala ko na lamang at nagkumot ulit ako. Sa kabilang banda, lumipas ulit ang panahon. At nakatungtong ako ng college pero that time ay nagpasya muna akong huminto. Pagkatapos ko ng second year dahil na-stress ako sa aking pag-aaral noon. Pero kahit na huminto ako sa pag-aaral ay nag-work from home naman ako. Always night shift dahil ang mga bosses ko ay nasa US. In one of those many nights na naka-duty ako ay binukas ko yung bintana sa may malapit sa paanan. Sakto doon nakapwesto yung working table ko. Around past 12 midnight ay nakaamoy ako ng super panghi. As in mabahong amoy. Matagal mawala. Maraming instances ito na nangyayari actually. May times na gising kaming lahat sa bahay so pag nangyayari yun ay sinasabi ng stepfather ko na nandyan na naman yung kapre. Kaya nagsasaboy siya ng asin at naglalagay ng asin sa bawat kwarto as protection. Samantala sabi ng stepfather ko, wala raw multo sa kwarto nila ni Mama kaya nag-decide sila na makipagpalit sa akin ng kwarto para makapagtrabaho ako ng maayos. At syempre makatulog at makapagpahinga rin ng walang inaalalang kababalaghan o katatakutan. So eto na nga, nagpalit na kami ng kwarto. Lahat ng gamit ko doon ay inilipat sa bagong kwarto habang inilipat naman ang mga gamit ni na Mama sa dati ko namang kwarto. Pero dahil sa ibang shape at laki ng kwarto ay naiba rin syempre ang ayos ng mga gamit ko. Sa left side ay may lumang cabinet with mirror. Nasa paanan ng kama kumbaga. Double size bed na nakadikit sa dingding. Etong dingding ay may bintana. Jalousie style. Kita mo yung ilaw ng kalsada sa labas. Pumwesto ako sa may dingding malapit. Yung eksaktong oras ay hindi ko alam. Pero madaling araw na yon sigurado ako. Hinawi kong bahagya yung kumot at aktong iikot ako nang mapansin kong may puting usok na pormang babae ang namumuo sa paanan ng kama ko. Nakaupo ito. Kung i-describe ko ang kanyang itsura, babae na nakapusod na medyo nakalaylay. Tansya ko ay mahaba ang buhok dahil may mga ilang buhok na parang nalaylay sa gilid ng tenga. Side faded siya. Pero yung hugis ng ilong, kitang kita mo na sobrang tangos. Yung buong mukha ay hindi mo makikita, side face kasi. Pero maalintana mo na malungkot siya. Yung mula leeg, balikat at braso ay talagang makikita mo. Yung braso ay nakasandal sa higaan at hindi ko itinuloy pero dahan-dahan akong bumalikwas at napalabas sa aking kwarto. Natakot kasi ako at baka humarap sa akin at kung ano ang makita ko. At dahil sa may trabaho naman ako noon ay nag-decide na akong umupa na lamang ng apartment para magkaroon na ng peace of mind ang buhay ko. At isa yon sa naging magandang desisyon ko sa buhay. Mas naging productive ako sa aking work from home. Hindi nagtagal ay nagpatuloy na rin ako sa pag-aaral at nakatapos ng business administration. Sa ngayon ay wala na ako sa bahay na yon at biyuda na ulit si Mama. Yung stepfather ko ay namatay noon dahil sa aneurysm. May sarili na rin akong pamilya, may 2 anak na ako sa ngayon. Pero nagkaka-sleep paralysis pa rin ako paminsan-minsan. At sa tuwing nangyayari ito ay nandun pa rin ako sa bahay ng stepfather ko. Para bang gusto nilang bumalik ako sa bahay na yon. Minsan nakikita ko ang stepfather ko doon sa panaginip ko na nandun lamang siya sa bahay na yon.
Si mama naman ay ayaw tumira sa bahay ng yumao niyang asawa kaya nagpasya siyang ibenta na lamang yon. Nang may benta ang property ay bumili siya ng sarili niyang bahay na tama lang ang laki at mayroong sari-sari store sa labas. Kasama din ni mama sa bahay ang 3 pinsang kong babae na pinag-aaral niya. Ganun pa man ay palagi kong dinadalaw si mama sa kanyang bahay at minsan ay sinasama ko rin ang mga apo niya. Papa Dudut, nagpapasalamat talaga ako ngayon kasi minsan na lamang akong nakakakita pero nakakaramdam pa rin ako ng hindi magandang pangyayari. Pero buti na lamang talaga at walang multo sa tinitirhan naming bahay at sa bahay ng mama ko. At syempre malakas ang paniniwala namin sa Panginoon. Kaya ramdam ko na protektado kami ng Diyos laban sa mga masasamang elemento. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Salamat and God bless po sa inyong lahat. Sana'y dumating ang araw na ma-meet ko kayo ng personal. More power and God bless, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Sandy. Maraming salamat, Sandy, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. May mga bahay at lugar talagang pinamumugara ng mga elemento na hindi nakikita ng mga mata natin. Hanggat maaari ay dapat natin itong iwasan. Kung wala namang kayong choice dahil ikakatwiran nyo na wala kayong ibang matitirhan ay mainam na maging tahimik sa pagtira sa mga bahay na haunted para wala kayong magambalang mga nilalang. Ugaliin ding magdasal sa Panginoon at higit sa lahat ay pairalin ang pagiging alerto sa mga nangyayari sa inyong bahay. At kapag sa tingin ninyo ay malala na ang nangyayari sa bahay gawa ng mga paranormal beings, huwag na kayong magdalawang isip na umalis sa bahay o lugar na yon. Tandaan na mas mahalaga pa rin ang inyong mental health at magiging maayos at tahimik ang inyong buhay kung walang gumagambala o nagbibigay sa inyo ng matinding takot. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel na rated by Jason Steele at manood po ng mga nakakatakot na mga kwento sa YouTube channel na yon. At syempre ang Papa Dudut Family. Sana po ay mag-subscribe kayo dyan sa Papa Dudut Family and get a chance to win special prize sa mga viewers po namin. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.